naman, kontrabulate Oo. spill na naman ito. Pag-uusapan natin with a lot of passion. Pag nandun. Pag merong nangyayari, Oo. di ba? Pag Tapos binabaha. makakalimutan na naman. Correct. Tapos next year, Oo. paano? Next year ulit. Oh, eto, dito tayo partners sa the big man with the big plans, ang ating San Juan Abo. City, President ng Metro Manila Council at National President ng League of the Cities of the Philippines. Napakasipag nating Mayor Francis Zamora ng San Juan City. Mayor Francis, magandang morning. Peter Atrica ito sa DZMM. Yes, magandang morning, Peter Trica, and I'm happy to be back on your program. Medyo nakakat-cut lang po kayo, so kung sakaling hindi ko masyado marinig, I'll just ask again ko ano yung binigay Opo. po ninyo, if you Yes don't po. mind. Opo. Mayor, I'm sure you're very busy. No? I mean, grabe itong nangyari na po ito in the past few days and until this morning. Ano po? So ang gusto naming malaman what is the state of Metro Manila right now? Yes, Peter and Lika, let's trace back to about 10 to 14 days ago, no? Kung naalala ko natin. Noong last week or last week, nakita nga natin na almost 6 days straight ang pag-ulan na naranasan po natin. I remember correctly, August 5 to 9 po yun, no? At August 10 yung talagang isang stretch ng mga 3 to 4 hours na pag-ulan, yung madaling araw, naalala ko po yun. At ito nga po, nitong mga nakarang araw, tuloy-tuloy rin po ang pag-ulan. 2 days ago, nung Monday, alam niyo po, base sa datos po ng Pag-asa at ng DOST, na pinag-usapan niya namin kahapon during our Metro Manila Council, last Monday, if you remember po, no? 200 millimeters of rain po ang bumagsak sa Metro Manila in just a span of 5 hours. At noong panahon po ng Ondoy, 400 millimeters of rain in 24 hours. So we are seeing heavy volumes of rainfall at hindi nga po ito normal compared dun sa mga nararanasan natin. I'm referring to Monday's rain po, no? Based po ito on data na nakuha ng Pag-asa. So talagang nakikita nga ho natin, maraming bahagi ng Metro Manila po ang binabaha dahil nga po sa sunod-sunod na pag-ulan. At ang naging resulta rin mo nito, hindi lamang yung pagbaha, ngunit yung paglitaw nga po ng basura sa iba't ibang bahagi rin ng Kamaynilaan. At isa po ito sa mga pinag-usapan namin kahapon sa Metro Manila Council. Before I proceed with my statement, Opo. I would like to categorically state, no, na mayroon pong mga responsibilidad at tungkulin ang inyong mga lokal na pamahalaan, ang ating pong pamahalang nasyonal, ganun din siyempre ang ating mga mamamayan. So whatever I will share po, it means we need really to help each other. No? Ang mahalaga rito, hindi ho yung nagsisisihan kung sino ba may kasalanan. Ngunit moving forward po, no, we really need the support of everyone. When I say everyone, all LGUs, our national government, and our citizens sapagkat anumang efforts po natin collectively, no? Number one, for me, yung basura po talaga na nakikita natin sa ating mga waterways, sa ating mga kalye, merong nagtapon yan, Peter Trica, di ba? Oo. Hindi naman ho yan sumulpot lang dyan mag-isa. That means meron at meron pa rin nagtatapon ng basura sa maling lugar. Kung kaya't nakikita natin ang basura sa ating mga ilog, mga creek, kahit sa ating mga kalye, lalo na kapag bumaba na po ang tubig, no? Nag-level na muli ang mga kalye, lilitaw talaga yung basura. That is why yesterday, isa sa mga proposals po, specifically ho, ni Congressman Mark Santos of Las Piñas, who used to be a city councilor of their city, sila po ay nagbigay ng proposal kahapon for consideration ng Metro Manila Council na magkaroon nga ng isang single ticketing system when it comes to policing our cities in relation to garbage o yung waste management. So, Okay. isa po ito sa mga proposals kahapon. But prior to tackling the proposal, I also mentioned, of course, to Congressman Santos na ang Metro Manila Council last year ay nagpasa na po ng isang council resolution kung saan uniform na nga po ang halaga ng multa pag meron nagva-violate ng pagtapon ng basura sa maling lugar. So 5,000 pesos na po yan sa Metro Manila.
And the LGUs have amended their ordinances. Ang San Juan po, immediately, nag-amend kami kasi ako rin po nag-propose din sa Metro Manila Council. No? Oo. Para nga ho magkaroon ng karagdagang ngipin ang mga ordinansa natin sapagkat kung ang mga multa po ay masyadong magaang, minsan po, no, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Minsan po, meron tayong ilang mga mamamaya na pakiramdam nila, sige, pagtatapon na lang ako rito. Convenient for me, kaysa maghanap ako ng basurahan, dito na lang sa kalye, sa ilog, sa creek, no? And let us all admit that it is happening because we're seeing the garbage. Itong mga footage pa lang lately, di ho ba, nakita natin na the past few days sa balita, grabe po ang tambak ng basura nating nakikita. Meron at meron ho nagtapon yan. No? Hindi naman yan mag-isa lang sumulpot sa ating mga waterways. So a lot of it really needs discipline. Tama po kayo, your LGUs need to work harder. The national government needs to work harder. But our citizens also have to do their share in taking care of the environment. Ang lungkot na we have to resort to that, no? Dahil yung disiplina sa sarili natin, hindi natin magawa. Sabi ng DNR, Mayor, may 1,255 na sako ng basura ang nalikom nila. Etong pag-ulan lamang in Metro Manila alone, so that's very alarming. Pero kasi ako din po napapansin ko, wala rin naman po tayong designated na trash cans, trash dispersal area sa kahit saan ka po maglakad. Parang bibihira na makakita ka na lang ng basurahan na maayos. Kaya yung mga tao din po hindi alam kung saan tayo magtatapon. Bakit din po ba ganito, Mayor? Parang for the whole of Metro Manila, everywhere you go, you don't really see a proper garbage can. Okay, Rika, first of all, one thing that we have to also always remember, yung pag-haul po ng mga basura natin, merong tamang oras po yan. No? So, yung pag-ikot ng mga garbage trucks, may designated time and location po. No? So, sometimes, I see this happening in San Juan every now and then also, and I will admit na nangyayari siya. Minsan po, yung paglabas ng basura ng ating mga mamamayan, ay hindi na natin na timing din doon sa pagdaan po ng truck ng basura. Minsan, kung kailan nakadaan na, halimbawa, na late man sila, iniiwan pa rin nila ron. So ako po, they should keep that first in their homes. Kung sakaling na lagpasan nga sila ng pag-ikot ng basura, dapat itago muna nila yan sa kanilang mga tahanan. Next, tama po kayo, the LGUs must ensure na meron hong mga public garbage cans na pwedeng pagtapunan. But again, yung pag-designate po nito kung saan at ilan, LGUs po ang nakakaalam yan. So, tama po kayo. That is something that I will suggest to our fellow mayors to ensure na mas marami hong options ng papagtapunan. But then again po, no, I will go back to sa sinabi ko ho, no? Yung personal discipline po natin. Yes. Huwag nating isipin na dahil merong multa na 5,000 pesos. No? Kaya ako ay hindi magtatapon ng basura. Dapat ang mindset po natin, Peter Nika, hindi ako magtatapon ng basura kasi ito'y makakadagdag sa problema ng pagbabaha. Hindi ako magtatapon ng basura sapagkat disiplinado ako. When I say hindi nagtatapon ng basura sa maling mga lugar. No? But again, ito po yung binabanggit ko kanina that the LGUs, the national government, yes, meron kaming kanya-kanyang mga responsibilidad na dapat gampanan. I will take your suggestion very positively. Tayo naman po open-minded sa mga suggestions, no? At kung palagay ho natin kulang ang mga tapunan sa ating mga LGUs, we will coordinate with our mayors po to ensure na merong options ang ating mga mamamayan na mapapagtapunan, lalo na kung nalagpasan na nga po sila ng truck ng basura. Mayor, sino po ba ang manghuhuli at mag-i-issue na itong mga ticket natin if in case umabot tayo dyan? Opo. So here in San Juan, I will share about our ordinance. Meron po tayong 5,000 pesos nga na multa kung tayo po'y mag-violate. So under the ordinance, designated po ang iba't ibang mga LGU personnel, lalo na yung task force disiplina, even our local police, pwede silang manikit. Under the ordinance, meron kasing OVR na tinatawag, no? Ito yung ordinance violation receipt, no? So basically, ito yung ticket. So kung kayo ay matikitan, of course, you have to pay the penalty. Just in case you can pay the penalty, under the ordinance, maaari kayong kasuhan. At kung kayo ay makasuhan, depende na sa korte ho yan kung gaano katagal ang inyong magiging pagkakakulong. Kaya nga sabi ko, wag na dapat natin isipin yung penalty. Isipin natin
wag na lang tayo mag-violate. Yeah. The Oo. ordinance can designate kung sino po ang pipili ng LGU, even barangay officials, even barangay tanods. No? So depende ho yan sa ordinance. Yun nga po yung sinasabi na kung pwede maging single ticketing, yun yung suggestion na gawing uniformed all over Metro Manila. Who will be able to issue violations, ano ba yung magiging specific penalties. Yeah. Just like in the single ticketing system po sa traffic violations, we were able to harmonize after several decades yung 20 common traffic violations po, no? Pati yung mga multa nito. Yeah. So yun po yung minumungkahi kahapon ni Congressman Mark Santos at napag-usapan nga ho ng Metro Manila Council kahapon. Yeah. I attended the meeting along with Chairman Don Artes and our mayors na magkaroon ng isang technical working group to study the Okay. proposal. Mayor. Kung sino yung mga specific. Okay. Opo, Senator, yan. One last point na lang po, ano. Opo. Number one, yung pong, ang feeling ko lang, ano po, kahit na 5,000, 10,000 ang magiging penalty niyan, eh kung wala naman talagang ibabayad, I don't really think it's gonna work, ano. Tsaka yung pong mga nagtatapon, usually nga, doon sa mga waterways at kung saan-saan, hindi po ba dapat barangay chairman talaga ang nakatutok dyan? Pangatlo, yung pinag-usapan na ninyo ni Rica kanina, wala po tayong dumpster yung nakikita natin sa mga American movies na malalaking pwedeng pagdalhan ng mga ng Actually. mga basura. Dumpster ang tawag doon. Sana po mapag-aralan din ng Metro Manila Council yan. Ano po, Mayor, thank you po. Opo, thank you for all your suggestions. Again, kami naman po, we're always open to suggestions from the public, how to further improve yung ating garbage collection. Opo. Yung pagdating po sa mga barangay officials po, no, here in San Juan, deputized po ang ating mga barangay officials na Opo. mag-enforce nito. And again, talking about the waterways, meron pong Supreme Court mandamos kung saan mandated nga ang LGUs to ensure that all creeks meron pong 3-meter easement and all rivers merong 10-meter easement. Okay. So, that is for strict implementation po ng LGUs natin. Opo. Dahil danger zones po yan. Exactly. No, yung ating waterways, mga creeks, mga ilog, danger zones po yan lalong-lalo na sa low-lying area. Opo. Mayor, Isama na opo. natin sa no contact apprehension yan. Oo, tama. Para talagang masigil agad. Mayor, maraming sa salamat. panahon. Thank you so much, Mayor Francis. Yes, anytime po. Tawag lang po pag may katanungan. Maraming salamat din po. Thank you po, Mayor Francis Zamora ng San Juan City at marami pang iba. Ang dami niyang pinangungunahan. Napakasipag nito. Napakasipag. Napakalaking tao.